Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Donna at maligayang pagbabalik sa Tadhana TV. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay maaring maging simula ng pinakamatatag na pagbangon? Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano kung sa mismong sandali na kailangan mo siya, doon mo matutuklasan na ang buhay mo ay isa palang malaking kasinungalingan? Ah! Isang malakas na sigaw ang kumawala sa mga labi ni Serafina, kasabay ng paghigpit ng kapit niya sa malamig na bakal ng kama ng ospital. Basa ang kanyang likod sa pawis at bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw sa sakit. Hinga ng malalim, inay. Malapit na, sabi ng nurse sa tabi niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Ngunit hindi ang sakit ng panganganak ang nasa isip ni Serafina. Isang pangalan lang ang paulit-ulit na binubulong ng kanyang puso, ng kanyang kaluluwa. Enzo, Enzo, nasaan ka? Halos pabulong niyang sabi. Ang mga matay nakapikit, hinahanap ang mukha ng asawa sa dilim ng kanyang paghihirap. Nangako ka. Ngunit sa kabilang dako ng Maynila, malayo sa amoy ng alkohol at sakit ng isang public hospital, ibang-iba ang himig ng gabi. Ang hangin ay puno ng tawanan, ng tunog ng nag-uumpugang mga baso ng alak at ng malakas na tugtugin. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Enzo nakangiti. Isang magandang babae, si Isabel, ang nakakapit sa kanyang braso, ang mga matay nagniningning. Make a wish, my love, bulong ni Isabel, bago sabay silang humihip sa mga kandila sa ibabaw ng isang mamahaling cake. Happy birthday! Sigaw ng mga tao sa paligid. Bumalik ang ulirat ni Serafina sa isang huling matinding pag-ire. At pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan na agad sinundan ng pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ang unang iyak ng kanyang anak. Nawala ang lahat ng sakit. Napalitan ito ng luha ng ligaya habang inilalapag ng nurse sa kanyang dibdib ang maliit at mainit na sanggol. Hinaplos niya ang malambot na pisngi nito, ang mumunting mga daliri. Anak ko! Bulong niya. Si Noah. Sa sandaling iyon, wala nang masasaya pa sa kanya. Sa kabila ng pag-iisa, hawak niya ang buong mundo niya sa kanyang mga bisig. Tumingin siya sa kanyang lumang cellphone, umaasang may mensahe mula kay Enzo. Baka na traffic lang, baka may emergency sa trabaho. At pagkatapos, umilaw ang screen. Isang mensahe, hindi galing kay Enzo, kundi sa kaibigan nitong si Marco. Kumunot ang noo niya. Marco, pre, congrats sa bago mong baby. Ha ha ha, ingat kayo dyan. Kasunod ng text, may isang video file. Sa pag-aakalang baka mensahe yon para sa kanya na ipinadaan lang kay Marco, pinindot niya ang play. Nanginginig na kuha ng kamera, maingay na paligid, at pagkatapos, ang mukha ni Enzo, masayang masaya, nakangiti mula tenga hanggang tenga. Katabi niya si Isabel na humalik sa kanyang pisngi. Ang mga tao sa paligid ay kumakanta ng happy birthday. Para kay Isabel pala, naisip ni Serafina, may kaunting kirot. Ngunit pagkatapos ay nagsalita si Isabel, ang boses ay malinaw sa gitna ng ingay. Happy birthday to me! And happy anniversary to us, love. Anniversary? Parang may kung anong malamig na bagay ang biglang ibinuhos sa buong katawan ni Serafina. Nanigas siya. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa screen, kung saan ngayon ay nagtatawanan. Sina Enzo at Isabel, ang mga braso ay magkayakap. Hindi maaari. Biglang bumalik sa isip niya ang umagang iyon. Ang paghahanda niya ng baon ni Enzo. Ang halik nito sa kanyang noo. Ang mga salitang, babalik ako agad. I love you. Ang cellphone ay dumulas mula sa nanginginig niyang kamay. Ang ingay ng party sa video
ay tila umalingaw-ngaw sa tahimik na ward ng ospital. Isang malupit na pangungutya sa sakit na kanyang tiniis. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama sa malambot na pisngi ng natutulog na si Noah. Agad niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang daliri. Tinitigan niya ang inosenteng mukha ng kanyang anak, ang tanging katotohanan sa mundong biglang gumuho. Naramdaman niya ang pag-usbong ng isang bagong lakas sa gitna ng kanyang pagkawasak. Hindi ito galit. Hindi pa. Ito ay isang pangako. Hindi. Hindi ka lalaki sa kasinungalingan, anak. Bulong niya. Ang boses ay basag, ngunit buo. Pangako ko yan. Lumipas ang ilang araw, nakalabas na sila ng ospital. Ang katahimikan sa kanilang maliit na inuupahang apartment ay mas nakabibingi kaysa dati. Wala pa ring Enzo. Wala ni isang tawag. Hanggang sa isang hapon, habang pinapatulog niya si Noah, umilaw ang kanyang cellphone. Isang mensahe. Galing kay Enzo. Sa isang iglap, bumalik ang kaba sa dibdib niya. Isang munting pag-asa. Baka may paliwanag siya. Baka nagkamali lang siya ng pagkakaintindi. Nanginginig ang mga daliri niyang binuksan ang mensahe. 2 maikling pangungusap lang yon. Walang paglalambing. Walang pag-aalala. Sorry, I was busy. Kamusta na kayo ng baby? Parang nawalan ng hangin ang kanyang baga. Binasa niya ulit. At ulit. Sorry, I was busy. Busy. Ang isang salitang yon ay parang sampal. Nakita niya sa video kung gaano ito naging busy. Nakita niya ang mga ngiti, ang mga yakap, ang halik. Kamusta na kayo ng baby? Hindi man lang tinanong kung nanganak na ba siya, kung nahirapan ba siya, kung buhay pa ba siya. Ang tanong ay pangkaraniwan, malamig, tila galing sa isang kakilala at hindi sa lalaking ama ng kanyang anak. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kaunting pag-asang kumapit sa puso niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapait at malinaw na katotohanan. Tapos na. Hindi siya nag-reply. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone sa tabi niya. Tumingin siya sa mahimbing na natutulog na si Noah. Ang munting dibdib nito'y marahang tumataas baba. Hinaplos niya ang ulo nito. Inamoy ang natatanging amoy ng isang bagong silang na sanggol. Sa mga mata ni Serafina, walang bahid ng galit. Ang naroon ay isang malalim, nakalulunod na kalungkutan. At sa ilalim ng kalungkutang iyon, isang bagay ang nabubuo. Isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Ang laban na ito, hindi na para sa pag-ibig na nawala. Para na ito sa buhay na hawak niya sa kanyang mga bisig. Ang mga salitang, "Sorry, I was busy," ay paulit-ulit na umikot sa isip ni Serafina. Parang sirang plaka. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang nanunuot na lamig na kumalat mula sa kanyang dibdib hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Ito na pala iyon, ang katapusan. Sa halip na magmakaawa o magalit, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang kapayapaan na dulot ng pagtanggap sa katotohanan. Dahan-dahan, nagtipa siya ng sagot. Walang emosyon, walang panunumbat. Practical. Kailangan bayaran ng hospital bill 15,000 piso lahat. Iyon lang. Pinindot niya ang send. Ilang sandali lang, nakita niya ang 2 maliit na checkmark na naging kulay asul. Seen. Nag-antay siya. 1 minuto. 5. 10 minuto. Walang sagot. Ang simpleng scene na yon ay mas masakit pa sa 1,000 masasakit na salita. Iyon na ang huling pako sa ataol ng kanilang relasyon. Ito ay isang pagbabaliwala. Isang pagpapakita na ang 15,000 piso na para sa kalusugan niya at ng anak nito ay hindi man lang karapat-dapat sagutin. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Serafina, yung bayad sa upa. Boses iyon ni Aling Martha, ang may-ari ng apartment. Napapikit si Serafina. Nagsimula na ang kanyang mga problema. Dala-dala ang natutulog na si Noah. Binuksan niya ang pinto. Aling Martha, pasensya na po. Pwede po bang
2 buwan ka ng delayed, Serafina? Putol nito. Ang mga matay matalim. Akala ko ba darating ang asawa mo? Sabi mo may trabaho sa probinsya? Kung hindi ka makakabayad sa 1 linggo, kailangan nyo nang umalis. Ang hiya. Ang kahihiyan ay parang kumot na bumalot kay Serafina. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang aminin na tiniloko siya at iniwan. Tumango na lang siya. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Dahan-dahan niyang inimpake ang kanilang mga gamit sa 2 malaking karton. Ang bawat damit, bawat munting gamit ng sanggol ay may dalang alaala na ngayon ay tinik na sa kanyang lalamunan. Kinabukasan, bago pa man magising si Aling Martha, tahimik na silang umalis ni Noah. Ang init ng Maynila ay tila dumoble habang sakay siya ng jeep papuntang Nabutas. Kalong niya si Noah sa isang braso habang ang isa naman ay nakahawak sa 2 kahon. Ang alikabok at usok ay dumidikit sa kanyang pawisang balat. Ang dating pamilyar na syudad ay tila naging isang dayuhang lugar, malupit at walang pakialam. Isang kaibigan niya ang nagsabi na may murang paupahan doon. Sa isang makitid na eskinita, natagpuan niya ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy, may karatulang rooms for rent. Amoy mantika at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Isang matandang babae na may salamin sa mata at matalim na tingin ang humarap sa kanya mula sa likod ng isang maliit na mesa. "Anong kailangan mo?" tanong nito. Ang boses ay magaspang. Naghahanap po ako ng mauupahan, kahit yung pinakamaliit lang po," sabi ni Serafina. Pinipilit itago ang panginginig ng kanyang boses. Sinuri siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang tingin ay huminto sa sanggol na dala niya. "Mag-isa ka lang?" Tumango si Serafina. "May pambayad ka ba?" Dito na nanghina ang kanyang tuhod. "Aling, sa totoo lang po, kapapanganak ko lang. Makikiusap po sana ako kung pwedeng sa susunod na buwan na lang ako magsimulang magbayad. Kahit ano po, gagawin ko." Tinaasan siya ng kilay ng matanda. "Walang libre dito, Ineng." Nagsimula ng mamuo ang luha sa mga mata ni Serafina. "Sige na po, maawa na po kayo." Tumahimik ang matanda. Nakinilala niyang si Aling Luz, ang pangalan sa karatulang nakasabit. Tinitigan nito si Serafina ng matagal. May kung anong hindi mabasa sa mga mata nito. Hindi awa, kundi parang isang pagkilala sa isang pamilyar na paghihirap. "Sige," sabi ni Aling Luz sa wakas. "May isang bakanteng kwarto sa taas, pero may kondisyon. Araw-araw, lilinisin mo ang hagdanan at ang pasilyo. Mula umaga hanggang gabi, gusto kong makintab yan. Kapag pumalya ka, sa labas kayo matutulog ng anak mo. Maliwanag." Isang malaking bigat ang nawala sa dibdib ni Serafina. "Opo, opo. Maraming salamat po." Ang kwarto ay maliit at mainit. May isang maliit na bintana na nakaharap sa pader ng kabilang bahay. Isang lumang papag at isang maliit na aparador lang ang laman. Pero para kay Serafina, ito ay isang palasyo, isang kanlungan. Nang gabing iyon, inilapag niya ang lahat ng pera niya sa papag. Saktong-sakto lang. Pambili ng isang lata ng gatas ni Noah o pangkain niya para sa 2 araw. Tumingin siya sa natutulog na si Noah. Hindi na niya kailangan pang mag-isip. Kinuha niya ang perang pambili ng gatas. Para sa kanya, kanin at tubig na lang muna. Lumipas ang ilang araw. Sinimulan ni Serafina ang kanyang tungkulin. Habang naglalampaso ng sahig sa pasilyo, isang hapon, narinig niya ang 2 babaeng nag-uusap sa loob ng isang bukas na pinto. Kawawa naman yung bagong lipat sa dulo, ano? Ang bata pa, may anak na. Sumagot ang isa. Ang boses ay mas matinis at puno ng panghuhusga. "Nako, baka nabuntis lang ng kung sino. Tingnan mo, iniwan. Ayan." Ganyan talaga ang mga babaeng padalos-dalos. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Serafina.
Napahigpit ang hawak niya sa mop. Ang mga buto sa kanyang daliri ay namuti. Hindi niya sila hinarap. Ipinagpatuloy niya ang paglalampaso. Ang bawat kuskos sa sahig ay mas mariin, mas madiin, na para bang sinusubukan niyang burahin hindi lang ang dumi, kundi pati na rin ang sakit at kahihiyang dala ng kanilang mga salita. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Serafina. Mas masakit pa sa gutom na kumakalam sa kanyang sikmura. Ngunit sa halip na magpatalo sa hiya, isang apoy ang nag-alab sa loob niya. Ayaw niyang maging kawawa. Ayaw niyang maging paksa ng tsismis. Kinabukasan, pagkatapos linisin ang pasilyo, binuhat niya si Noah at lumabas. Ginamit niya ang natitirang pera sa kanyang bulsa. Ang perang dapat sana'y pangkain niya para sa buong linggo. Pumasok siya sa isang maliit na tindahan ng mga segundamanong gamit. Doon sa isang sulok nakita niya ito. Isang lumang makinang pantahi na Singer. Kalawangin na ang ilang bahagi at puno ng alikabok. Pero buo pa ang mekanismo. Iyon ang kauna-unahang pinag-ipunan niya noong dalaga pa siya. Isang bagay na naibenta niya para sa mga pangangailangan nila ni Enzo. "Magkano po dito?" tanong niya sa may-ari. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pera sa mesa. Kulang pa rin. Ngunit marahil ay nakita ng may-ari ang determinasyon sa kanyang mga mata. Pumayag ito. Habang tinutulak niya ang mabigat na makina, pauwi sa isang hiram na kariton, naramdaman ni Serafina ang pagod. Pero kasabay nito ay isang kakaibang sigla. Hindi ito basta isang makina. Ito ay isang sandata. Isang simula. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin si Noah, sinindihan ni Serafina ang isang maliit na ilaw. Hinaplos niya ang malamig na bakal ng makina. Bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang mga pangarap. Sa gitna ng katahimikan ng masikip na kwarto, nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Luha ng panghihinayang, ng pagod, ng kalungkutan. Ngunit nang simulan niyang paandarin ang makina, isang pamilyar na tunog, ang ritmikong pag-ikot ng motor, ang tuloy-tuloy na pagtahip ng karayom, ang pumuno sa silid. Ang tunog ng makina ay naging musika ng pag-asa, mas malakas kaysa sa kanyang mga hikbi. Kinabukasan, isang katok sa pinto ang muling gumulat sa kanya. Sa pag-aakalang si Aling Luz iyon, nagulat siya nang bumungad sa kanya ang isang mukhang hindi niya inaasahan. Si Enzo. Naniga si Serafina sa kanyang kinatatayuan. Nakatayo ito roon. Suot ang malinis na polo shirt at maong, tila hindi nababagay sa dumi ng eskinita. May dala itong ilang paper bag mula sa isang mamahaling department store. "Serafina, I'm sorry." Bungad nito. Ang boses ay mababa. "Hinanap kita." Hindi siya makapagsalita. Ang puso niya ay naghalong kaba at galit. Inabot ni Enzo ang mga paper bag. Para kay Noah, gatas, diaper, mga damit. Tinanggap niya ito nang walang salita. Tumingin si Enzo sa loob ng kwarto, sa mga kartonan na nagsisilbing aparador, sa maliit na papag, at sa lumang makinang pantahi sa sulok. May kung anong bakas ng awa o pagkadiri sa kanyang mga mata. "Bakit ngayon ka lang?" Sa wakas ay tanong ni Serafina. Ang boses ay walang emosyon. "Magulo, Serafina. Naging komplikado ang lahat." Sabi nito, umiiwas ng tingin. "Pero aayusin ko to. Pangako. Magpapadala ako ng pera para sa inyo." "Kumusta? Kumusta kayo?" tanong niya. Ang salitang kayo ay tila isang tinik na lumabas sa kanyang bibig. Natigilan si Enzo. "Wag muna natin siyang pag-usapan. Ang importante, nandito ako ngayon." Nandito siya, pero ang katawan lang niya ang naroon. Ang isip at ang puso niya ay malinaw na nasa iba. Ang lahat ng sinasabi niya ay parang isang script, mga salitang walang bigat, walang katotohanan. Hindi na siya nagtanong pa. Alam na niya ang sagot. Nang umalis si Enzo, naiwan si Serafina na nakatitig sa mga paper bag. Ang mga bagong damit ni Noah. Ang mamahaling gatas. Hindi ito tulong. Ito ay pampalubag loob. Konsensya.
Isang pait ng katotohanan at isang patak ng luha ng pagkadismaya ang kumawala sa kanyang mga mata. Agad niya itong pinunasan. Hindi niya kailangan ng awa. Hindi niya kailangan ng mga pampalubag loob. Ang kailangan niya ay tumayo sa sarili niyang mga paa. Tinalikuran niya ang mga mamahaling paper bag at hinarap ang kanyang lumang makina. Inilatag niya ang isang retasong tela at pinindot ang pedal. Ang tunog ng pagtahi ay muling umalingaw-ngaw sa kwarto. Ito ang tunay. Ito ang totoo. Ang bawat tahi ay isang salita ng kanyang paninindigan. Ang bawat metro ng sinulid ay isang hakbang palayo sa multo ng kahapon. Umalis si Enzo. Iniwan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na tila lason sa hangin. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas nang biglang tumunog ang cellphone ni Serafina. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Nag-alinlangan siyang sagutin. Baka si Enzo ulit, may nakalimutang sabihin. Sa huli, pinindot niya ang answer button. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Tanging isang mahinang paghinga lang ang kanyang naririnig. Hello? Sino to? Ulit niya, may halong kaba. At pagkatapos, isang boses ng babae ang nagsalita. Malamig, matigas, puno ng pagbabanta na hindi man lang sinusubukang itago. Layuan mo si Enzo kung ayaw mong masira ang buhay mo. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Serafina. Nanigas ang kanyang mga daliri. Ang boses na yon. Pamilyar. Ito ang boses sa video. Ang boses ni Isabel. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ang tawag. Nabitawan ni Serafina ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Napatingin siya sa kanyang natutulog na anak. At sa unang pagkakataon, hindi lang lungkot ang naramdaman niya, kundi takot. Isang dalisay na takot. Ang multo ng kanyang nakaraan ay may pangalan na. At ngayon, alam na nito kung saan siya matatatagpuan. Nabitawan ni Serafina ang cellphone. Ang kalabog nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa masikip na kwarto. Nanlamig ang buong katawan niya at ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Hindi na ito isang video na nagkataon lang. Hindi na ito isang scene message. Ito ay isang direktang banta. Isang tinig na nagsasabing alam nito kung nasaan siya. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang natutulog na si Noah. Agad niyang nilapitan ng papag at tinitigan ang payapang mukha ng kanyang anak. Isang matinding pagnanais na protektahan ito ang bumalot sa kanya. Mas malakas kaysa sa takot na nararamdaman niya. Baka panakot lang. Bulong niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Hindi kanya sasaktan. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang isang babaeng kayang magsinungaling sa harap ng maraming tao ay kaya ring gumawa ng mas masama sa dilim. Sinubukan niyang isantabi ang takot. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang kumita. Iyon lang ang tanging paraan para makaalis sila sa lugar na yon, para makalayo sa anino ni na Enzo at Isabel. Ipinaskil niya sa labas ng kanyang pinto ang isang maliit na karton na may sulat kamay. Tumatahi ng basahan, punda, at nag-aayos ng sirang damit. Sa una, iilan lang ang nagpagawa. Isang kapitbahay na nagpa-repair ng butas na pantalon, isang ale na nagpatahi ng punda. Barya-barya lang ang kita, pero sapat na para makabili sila ng bigas at itlog. Ang bawat tahi ay isang panalangin. Ang bawat sentimong kinikita niya ay isang maliit na tagumpay. Isang araw, isang babaeng nagngangalang Aling Nena, ang may-ari ng isang maliit na karinderya sa kanto ang kumatok sa kanyang pinto. Ikaw ba si Serafina? Tanong nito. Narinig ko magaling ka raw manahi. Tumango si Serafina, medyo nahihiya. Kailangan ko ng 20 apron at 10 tablecloth. Malapit na kasi ang fiesta. Kaya mo ba sa loob ng 1 linggo? Nanlaki ang mga mata ni Serafina. Ito na ang pinakamalaking order na natanggap niya. Isang biyaya mula sa langit. Opo, kayang-kaya po, sagot niya.
Ang puso'y tumatalon sa tuwa. Binigyan siya ni Aling Nena ng paunang bayad para sa tela. Agad na namili si Serafina. Pinili niya ang pinakamagandang klase ng tela na kaya ng budget. Nang gabing iyon, hindi siya halos natulog. Maingat niyang sinukatan at ginupit ang mga tela. Ang isip niya'y puno ng pag-asa. Ito na yon. Simula na ito ng pagbabago. Halos 1 linggo siyang nagpuyat. Habang tulog si Noah, ang tanging maririnig sa kwarto ay ang tuloy-tuloy na ugong ng kanyang makina. Malapit nang matapos, 1 araw na lang at ide-deliver na niya ang mga ito. Nakatiklop na ng maayos ang 19 na apron at ang 10 tablecloth sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang huling apron na lang ang tinatapos niya. Pagod na pagod, pero masaya. Nagpa siyang umidlip muna ng sandali bago ito tapusin. Nagising siya sa isang kakaibang amoy. Amoy ng mantika. Kumunot ang noo niya. Dahan-dahan siyang bumangon. Pagtingin niya sa mesa, halos tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Ang malinis at puting mga tela ay puno ng maruruming mantsa. Madilaw na mantsa ng mantika. May isang taong sadyang nagbuhos nito sa lahat ng kanyang tinapos. Bulong niya, hindi makapaniwala. Hinawakan niya ang isang apron. Madulas at malagkit ito sa kanyang mga daliri. Sinubukan niyang punasan, pero lalo lang kumalat ang mantsa. Sira na. Lahat ng ito, sira na. Ang kanyang pagod, ang kanyang puyat, ang kanyang pag-asa. Lahat ay naglaho sa isang iglap. Napaupo siya sa sahig. Ang mga tuhod ay nanghina. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Hindi ito iyak ng lungkot. Ito ay iyak ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Paano niya sasabihin kay Aling Nena? Masisira ang kanyang pangalan. Ang tiwalang ibinigay sa kanya, nawala. At ang perang paunang bayad, paano niya ibabalik? Sa gitna ng kanyang pagtangis, may marahan siyang narinig na katok. Hindi niya ito pinansin, ngunit maya-maya'y bumukas ang pinto. Si Aling Luz. Nakita nito ang nagkalat na sirang tela at ang umiiyak na si Serafina sa sahig. Walang sinabi si Aling Luz. Hindi ito nagtanong. Tumalikod ito at umalis. Iniwan na rin niya ako. Naisip ni Serafina. Lalo siyang napahagulgol. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Aling Luz. May dala itong isang mangkok ng mainit na arroz caldo at isang baso ng tubig. Inilapag niya ito sa sahig sa tabi ni Serafina. Umupo ito sa isang maliit na bangko. Hindi pa rin nagsasalita. Hinawakan lang nito ang balikat ni Serafina at marahang hinaplos. Ang simpleng gesto na yon, ang init ng arroz caldo, ang tahimik na presensya ni Aling Luz, iyon ang nagpabago sa lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Serafina na hindi siya nag-iisa. Huminto siya sa pag-iyak. Tumingin siya sa mga sirang tela. At ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib ay naging isang matigas na determinasyon. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magiging biktima. Naalala niya ang isang bagay. Isang lumang business card na ibinigay sa kanya ng dati niyang katrabaho noon. Para kung sakaling magkaproblema. Kinapa niya ang kanyang pitaka. Nandoon pa. Medyo luma na. Pero nababasa pa ang nakasulat. Attorney Pilar Reyes, Family Law Specialist. Nanginginig ang kamay na hinawakan niya ang card. Ito na. Tama na ang pagtatago. Tama na ang takot. Oras na para lumaban. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Serafina. Ang determinasyon niya ay kasiniliwanag ng sumisikat na araw. Pagkatapos pakainin at patulugin si Noah, iniwan niya ito sa pag-aalaga ni Aling Luz na pumayag nang walang maraming tanong, isang tango lang na puno ng pag-unawa. Bit-bit ang business card. Sumakay siya ng jeep papuntang Makati. Ang matataas na gusali ay tila mga higanteng nakatingin sa kanya, lalong nagpaparamdam sa kanya ng kanyang kaliitan. Ngunit iwinaksin niya ang kaba. Hindi na siya ang Serafina na duwag. Ang opisina ni Attorney Pilar Reyes
ay maliit lang, hindi magarbo, pero malinis at maayos. Isang babae na nasa mga 40, may matalas na mga mata at buhok na nakapusod ng mahigpit, ang bumungad sa kanya. "Good morning. I'm Attorney Pilar Reyes. Please have a seat," sabi nito. Ang boses ay propesyonal, ngunit hindi malamig. Umupo si Serafina. Ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. "Paano ako makakatulong sa'yo?" tanong ng abogada. Huminga ng malalim si Serafina at pagkatapos, nagsimula siyang magkwento. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pangako ni Enzo, ang gabi ng kanyang panganganak, ang video, ang mensaheng malamig, ang pag-alis niya sa apartment, ang buhay sa nabotas, ang tawag sa telepono, at ang pinakahuli, ang sinirang mga apron. Sa buong pagkukwento niya, hindi isang beses man lang siyang umiyak. Ang boses niya ay kalmado. Ang mga salita ay buo. Parang nag-uulat lang siya ng mga pangyayari dahil sa isip niya, tapos na ang panahon ng pagluha, panahon na para sa hustisya. Nakinig ng mabuti si Attorney Pilar. Hindi ito nagsalita, hindi pumutol. Tanging ang paminsan-minsang pagtango at pagsusulat sa kanyang notepad ang ginawa nito. Nang matapos si Serafina, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Attorney Pilar si Serafina. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. "Serafina," sabi nito sa wakas. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. "Ang unang tanong ko sa lahat ng kliyente ko ay ito. Ano ang gusto mong mangyari?" Natigilan si Serafina. Hindi niya inaasahan ang tanong. Gusto kong managot siya." "Managot para saan? Sa panloloko? Sa kasinungalingan?" "Sa batas, Serafina, walang kaso para sa pusong sinugatan," diretsong sabi ng abogada. "Kailangan nating maging praktikal. Kailangan nating mag-focus sa kung ano ang pwede nating ipaglaban sa court." Tumango si Serafina, nauunawaan ang punto nito. "Una," sabi ni Attorney Pilar, itinataas ang isang daliri. "Kailangan nating patunayan na si Enzo ang ama ng anak mo. We will file a petition for compulsory recognition." Ibig sabihin, pipilitin natin siyang sumailalim sa isang DNA test. Ang salitang DNA test ay nagbigay ng kaba kay Serafina. Pangalawa, patuloy ng abogada, kapag napatunayan na, we will demand financial support. Hindi ito limos, Serafina. Ito ay obligasyon niya bilang ama. Karapatan iyan ng anak mo na nakasulat sa batas. Ang bawat salita ni Attorney Pilar ay parang liwanag sa isang madilim na silid. Ang kanyang mga problema, na dati parang isang malaking buhol-buhol na sinulid, ay unti-unting nagkakaroon ng anyo, ng solusyon. Paano po? Paano po kung tumanggi siya?" tanong ni Serafina. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Pilar. Isang nangiting hindi masaya, kundi matigas. Wala siyang choice. The law will compel him. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Serafina ang pag-asa. Isang tunay at matibay na pag-asa. Hindi ito ang pag-asang babalik si Enzo. Ito ay ang pag-asang kaya niyang tumayo at lumaban para sa sarili niya at para sa kanyang anak, gamit ang sandata ng batas. "Tatapatin kita, Serafina. Hindi ito magiging madali," babala ng abogada. "Susubukan kanilang pagmukaing masama. Gagamitin nila ang pera at kapangyarihan nila. It will be a tough fight." Tumingin si Serafina sa labas ng bintana, sa mga matatayog na gusali ng Makati. Dati, para sa kanya, simbolo iyon ng isang mundong hindi niya kayang abutin. Ngayon, para sa kanya, iyon ang larangan ng digmaan. Tumingin siya pabalik kay Attorney Pilar. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. "Handa po ako." Bago siya umalis, may isang huling sinabi si Attorney Pilar na tumatak sa kanyang isipan. "Huwag mong isipin ito bilang paghihiganti, Serafina.
Hindi ito para sa pag-ibig na nawala. Para ito sa karapatan ng anak mo at para sa dignidad mo na pilit nilang inaapakan. Habang naglalakad siya palayo sa gusali, naramdaman ni Serafina na mas magaan ang kanyang mga paa. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay hindi nawala. Pero ngayon, alam na niya kung paano ito bubuhatin. Pag-uwi niya sa nabutas, isang opisyal na sulat na gawa sa mamahaling papel na may letterhead ng opisina ni Attorney Pilar, ang unang ipinadala nila. Hindi ito para kay Serafina, para ito kay Enzo. Ilang oras lang ang lumipas, tumunog ang cellphone ni Serafina. Si Enzo, sinagot niya ito, inihanda ang sarili. Wala nang lambing sa boses nito, wala nang pagkukunwari, tanging puro, hindi nakatagong galit at pagkasindak. Anong ginagawa mo, Serafina? Sigaw nito mula sa kabilang linya. Bakit mo to ginagawa sa akin? Sinisira mo ang lahat. Sa halip na matakot, isang kakaibang kalmado ang naramdaman ni Serafina. Ang sigaw ni Enzo ay hindi na nakakasakit. Dahil sa wakas, alam na niyang hindi siya ang sumisira. Siya ang nagsisimulang bumuo muli. Sa kabilang linya, patuloy ang mga sigaw ni Enzo, isang halo ng galit at pag-aalala para sa sarili. Ngunit ang mga salita niya ay parang hangin na lang na dumadaan sa tainga ni Serafina. Huminga siya ng malalim. Inaalala ang bilin ni Attorney Pilar. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Stick to the facts. Hindi ko sinisira ang lahat, Enzo. Sagot niya. Ang boses ay kalmado at matatag. Inaayos ko lang ang dapat ayusin para sa kinabukasan ng anak mo. Kung gusto mong pag-usapan ito, kausapin mo ang abogado ko. Ang numero niya ay nasa sulat. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Tila nagulat si Enzo sa kanyang sagot. Inaasahan siguro nito ang mga iyak at panunumbat. Serafina! Nagsimulang magbago ang tono nito. Nagiging mas malumanay, mapanuyo. Huwag naman nating paabutin sa ganito. Mag-usap tayo. Ako na ang bahala sa inyo. Tapos na tayo sa usapan, Enzo. Putol ni Serafina. At sa unang pagkakataon, siya ang nagbaba ng tawag. Pakiramdam niya ay nakahinga siya ng maluwag. Ang simpleng pagpindot sa end call ay isang deklarasyon ng kalayaan. Ngunit may isa pa siyang laban na kailangang harapin. Kinailangan niyang kausapin si Aling Nena. Dala ang bigat sa kanyang dibdib. Pinuntahan niya ang karinderya. Handa sa anumang galit o sermon na tatanggapin niya. Aling Nena. Simula niya. Nanginginig ang boses. Pasensya na po. Yung order ninyo, nasira po. Inilahad niya ang buong katotohanan, hindi nagtago ng anumang detalye. Nakinig si Aling Nena, ang mukha ay seryoso. Nang matapos si Serafina, inaasahan niya ang pinakamasama. Ngunit sa halip na magalit, umiling lang ito. Hay nako, may mga demonyo talaga sa mundo, sabi nito, puno ng pagkadismaya. Hindi mo kasalanan yon, Ineng. Sige na, umuwi ka na. Huwag mo nang isipin yung paunang bayad. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Kinagabihan, habang tinatahi ni Serafina ang mga retasong tela para gawing basahan, may kumatok sa kanyang pinto. Si Aling Nena kasama ang dalawa pang babae. May dala silang mga supot. Ito, sabi ni Aling Nena, inilapag ang mga supot sa mesa. Puno iyon ng iba't ibang klase ng tela. Nabanggit ko sa mga suki ko ang nangyari. Nag-ambag-ambag kami. Hindi man kasing ganda ng binili mo. Pero pwede na yan. Ituloy mo ang mga apron. Kailangan ko pa rin. Sunod-sunod na dumating ang iba pa niyang kapitbahay. May nagdala ng sinulid. May nagdala ng merienda. Maging si Aling Luz ay naglabas ng isang luma, ngunit matibay na tela mula sa kanyang baul. Ang maliit na kwarto ni Serafina ay napuno ng mga tao, ng mga tela, at ng kabutihan. Isang matandang ale ang lumapit sa kanya at marahang tumapik sa kanyang balikat. Hayaan mo na ang mga tsismosa, Serafina.
Ang mahalaga, lumalaban ka at hindi ka nag-iisa. Ang bayanihan na iyon, ang pagtutulungang hindi niya inaasahan, ang tuluyang naghilom sa sugat na dulot ng paninira ni Isabel. Sa tulong ng kanyang mga kapitbahay, natapos ni Serafina ang mga apron, mas maganda pa kaysa sa nauna. Nagsimulang dumami ang kanyang mga customer. Ang maliit na makinang pantahi sa sulok ay naging simbolo ng kanyang pagbangon sa komunidad. Isang linggo ang lumipas, muli silang nagkita ni Enzo sa opisina ni Attorney Pilar. Kitang-kita ang pagod at stress sa mukha nito. Sa tabi niya ay ang sarili niyang abogado, isang lalaking mukhang mamahalin ng singil, walang maraming salita. Sa ilalim ng bigat ng batas, napilitan si Enzo na pumirma sa isang kasunduan. Sasailalim siya sa DNA test. Isang maliit na piraso ng papel, pero para kay Serafina, ito ay isang malaking tagumpay. Ang katahimikan ni Isabel sa mga nagdaang araw ay nakapagtataka, ngunit hindi na ito gaanong inalala ni Serafina. Masyado siyang abala sa pagtahi at sa pag-aalaga kay Noah. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang isang selyadong sobre sa pamamagitan ng koreo. Galing sa laboratorio. Nanginginig ang kamay na binuksan ito ni Serafina. Binasa niya ang mga teknikal na salita, ngunit isang linya lang ang mahalaga. Probability of paternity. 79.79% na pahawak siya sa kanyang dibdib. Isang patak ng luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Luha ng kaluwagan. Hawak na niya ang katotohanan, nakasulat sa itim at puti. Nang hapong iyon, habang kalong niya si Noah at nakatingin sa resulta ng DNA test, isang hindi pamilyar na ingay ang kanyang narinig mula sa labas. Isang marangyang itim na kotse, makintab at mamahalin, ang huminto sa dulo ng kanilang makipot na eskinita. Isang bagay na hindi mo makikita sa lugar na yon. Bumukas ang pinto sa likod. Isang babae ang lumabas. Nasa mga 60 anyos, nakasuot ng eleganteng bestida. May mga alahas na kumikinang kahit sa ilalim ng kulimlim na langit. Ang tindig nito ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. Huminto ito at lumapit sa isang nagtitinda ng sigarilyo. Narinig ni Serafina ang boses nito, malamig at may diin. Saan dito ang bahay ni Serafina? Ang tanong ay parang kidlat na tumama sa tenga ni Serafina. Saan dito ang bahay ni Serafina? Ang boses ay hindi lamang malamig, kundi puno ng awtoridad na hindi mo kayang suwayin. Kilala niya ang boses na yon, hindi sa direktang pakikipag-usap, kundi sa mga kwento at litrato sa social media ni Enzo. Ito ang boses ng matriarka ng pamilya ni Isabel, ang tinitingalang si Doña Victoria. Nanigas si Serafina sa kanyang kinatatayuan, kalong si Noah. Hindi siya nagtago. Hindi na siya magtatago. Hawak niya ang resulta ng DNA test. Hawak niya ang katotohanan. Naglakad papalapit si Doña Victoria. Ang bawat hakbang ay tila may bigat ng kapangyarihan. Suot nito ang isang floral dress na mukhang libo-libo ang halaga. At ang kanyang mga daliri ay punong-puno ng kumikinang na singsing. Ikaw ba si Serafina? Tanong nito. Ang mga mata ay nanlilisik. Sinisipat siya mula ulo hanggang paa. Tila isang maruming insekto. Tumango si Serafina. Opo, ako nga po. Hindi umimik si Doña Victoria. Tinitigan nito si Noah na nakangiti sa kanya, inosente. Kumunot ang noo ng matanda. Pwedeng pumasok tayo? Hindi tayo pwedeng mag-usap dito sa kalsada. Alam ni Serafina na ito ang simula ng isang paghaharap. Pinapasok niya si Doña Victoria sa kanyang maliit na kwarto. Ang espasyo ay biglang lumiit. Tila hindi kasya ang dalawang mundo nila. Umupo si Doña Victoria sa nag-iisang upuan. Hindi nito tinanggal ang kanyang salamin. Ang mga mata nito ay nakatitig pa rin kay Serafina. Diretsahin na kita, Serafina. Panimula nito, ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong pagbabanta. Alam ko ang tungkol sa anak mo at sa DNA test. Hindi sumagot si Serafina.
Hinintay niya ang susunod na sasabihin nito. Listen, sabi ni Doña Victoria. Inilabas ang isang maliit na sobre mula sa kanyang mamahaling Hermes bag. Inilapag niya ito sa mesa, itinutulak palapit kay Serafina. Walang magandang idudulot ang pagpapahaba ng gulong ito. Hindi lang sa'yo kundi pati na rin sa anak mo. At lalong-lalo na, sa pangalan ng aming pamilya. Binuksan ni Serafina ang sobre. Isang puting tseke ang naroon. Ang nakasulat ay isang malaking halaga, 5 milyong piso. Nanlaki ang kanyang mga mata. 5 milyon. Ito ay pera na hindi pa niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Iyan ang para sa iyo, para sa anak mo, para sa inyong dalawa, para makapagsimula ng panibagong buhay sa malayo. Paliwanag ni Doña Victoria. May kasama rin niya na kontrata. Pipirmahan mo na hindi mo na kailanman guguluhin si Enzo. Na hindi mo na ilalantad ang kahit anong koneksyon niyo sa publiko. At hindi mo na hahanapin ang anumang suporta mula sa kanya. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang pera ay nakakasilaw, nakakatukso. 5 milyon. Makakabili siya ng malaking bahay. Makakapagpatayo ng malaking pabrika. Makakapagbigay ng magandang buhay kay Noah. Ngunit ang presyo ay ang kanyang dignidad. Ang presyo ay ang karapatan ni Noah na magkaroon ng ama. Ang presyo ay ang kanyang katahimikan, ang pagtalikod sa katotohanan. Isipin mo, Serafina, hindi ka namin kaaway, sabi ni Doña Victoria. Tila binabasa ang kanyang isip. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Gusto mo lang din ng magandang kinabukasan para sa anak mo. Ito ang pinakamabilis na paraan. Walang gulo, walang sakit ng ulo. Just take the money and disappear. Napatingin si Serafina kay Noah na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Hindi ito isang laro. Ito ay buhay. Ngunit sa isip niya, umalingaw-ngaw ang boses ni Attorney Pilar. Para ito sa karapatan ng anak mo at para sa dignidad mo. Dahan-dahan, itinulak ni Serafina pabalik ang tseke sa mesa. Tumingin siya ng diretso sa matatalim na mga mata ni Doña Victoria. Hindi po. Kumunot ang noo ng matanda. Anong hindi? Hindi po ako papayag. Ulit ni Serafina. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ang karapatan po ng anak ko at ang pagkatao niya, hindi po nabibili ng kahit anong halaga. Isang sandaling katahimikan, ang ekspresyon sa mukha ni Doña Victoria ay nagbago. Mula sa pagiging kalmado at mapagmataas, naging matigas ito at lumabas ang galit. Ineng, hindi mo alam ang kinakalaban mo. Babala nito. Ang boses ay mas bumaba. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng pera. Huwag kang maging matigas ang ulo. Hindi ka mananalo dito. Ngunit hindi natinag si Serafina. Ang kanyang puso ay puno ng tapang na hindi niya alam na taglay niya. Kung hindi po ako mananalo, sige po. Pero hindi po ako susuko. Sagot niya. Hindi ko po ipagbibili ang anak ko. Isang matalim na tingin ang ibinato ni Doña Victoria sa kanya. Tumayo ito. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pagkadismaya at galit. You will regret this, sabi nito. Ang boses ay malamig na parang yelo. Makikita mo kung gaano kakahirap maging matigas ang ulo. Bago pa man makasagot si Serafina, tumalikod na si Doña Victoria at lumabas ng kwarto. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay naiwan sa hangin. Sumakay ito sa kanyang marangyang kotse at mabilis na umalis. Isang matinding pagod ang naramdaman ni Serafina. Pero kasabay nito, isang kakaibang pagmamalaki. Nagawa niya. Tumayo siya. Ngunit hindi pa nagtatagal, may narinig siyang katok sa pinto. Isang boses ng lalaki ang nagsalita mula sa labas. Magandang gabi po. Nandito po ako para inspeksyonin ang inyong negosyo. May natanggap po kasi kaming reklamo tungkol sa illegal operation dito. Nilahad ng lalaki ang kanyang ID, isang inspektor mula sa munisipyo, at sa kanyang kamay, may hawak itong isang opisyal na papel.
Isang notice ng pagpapasara, isang notice ng pagniempo sa kanyang maliit na pabrika ng damit. Ang papel sa kamay ng inspektor ay parang isang malamig na rehas na bumalot sa puso ni Serafina. Notice of closure, pagpapasara. Ang kanyang makinang pantahi, ang kanyang pag-asa, ang kanyang simula. Lahat ay pinipilit na kunin sa kanya. Illegal operation, ma'am. Kailangan po naming sundin ang batas, sabi ng inspektor. Ang boses ay walang emosyon. Pero, hindi po pwede. Halos pasigaw na, sabi ni Serafina. Ito lang po ang ikinabubuhay namin ng anak ko. Paano na po kami? May reklamo po, ma'am, at wala kayong business permit. Diretsong sagot ng inspektor. Sa isang linggo, babalikan ko po kayo. Kapag hindi pa rin nyo naasikaso, ipipirma ko na po ang notice na ito. Umalis ang inspektor. Iniwan si Serafina na nakatayo. Nanginginig. Ang mga salita ni Doña Victoria ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. You will regret this. Ngayon, alam na niya. Hindi ito panakot. Ito ay isang digmaan. At ang mga kalaban niya ay hindi lang mayaman, kundi may kapangyarihan din. Nang gabing iyon, hindi na siya makatulog. Ang mga tela, ang makina, ang lahat ng pinaghirapan niya ay tila nakatingin sa kanya. Nagtatanong, paano na? Saan siya kukuha ng pera para sa permit? Paano niya haharapin ang lahat ng papeles? Pagka umaga, hindi na niya kayang itago. Lumabas siya ng kwarto, ang mga matay maga at walang gana. Nakita siya ni Aling Luz. Anong nangyari sa'yo, Ineng? Tanong nito. Ang boses ay hindi na magaspang, kundi puno ng pag-aalala. Sa mga bisig ni Aling Luz, tuluyang bumigay si Serafina. Ibuhos niya ang lahat, ang banta ni Isabel, ang pagbisita ni Doña Victoria, at ang notice ng pagpapasara ng kanyang munting kabuhayan. Habang nagkukwento siya, nakinig lang si Aling Luz, hindi nagsasalita. Nang matapos si Serafina, malakas na huminga ang matanda. Yan ang hirap sa mga mayayaman eh. Akala nila nabibili lahat. Sabi ni Aling Luz, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Pero tandaan mo, Serafina, hindi lahat ng laban, pera ang panlaban. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong eskinita. Ang mga kapitbahay na dati nagchitsismis tungkol sa kanya ay ngayon ay lumapit. Hindi para manghusga, kundi para tumulong. Si Mang Tonyo, isang matanda na dating nagtatrabaho sa munisipyo, ang tumulong sa kanya para maunawaan ang proseso ng pagkuha ng business permit. Si Ate Vicky, ang may-ari ng tapat na tindahan, ang nag-ambag ng kaunting pera para sa mga bayarin. Si Kuya Ben, isang tricycle driver, ang nag-alok na siya na ang maghahatid sa kanya sa munisipyo para asikasuhin ang mga papeles. Huwag kang mag-alala, Serafina. Hindi ka nag-iisa. Sabi ni Aling Nena, ang may-ari ng karinderya, habang nag-aabot ng isang plato ng mainit na pansit. Hindi tayo papayag na apihin ka lang nila. Ang maliit na kwarto ni Serafina ay muling napuno ng mga tao. Hindi nga sila mayaman. Wala silang pera. Ngunit ang dala nila ay mas mahalaga. Ang diwa ng bayanihan, ang pagtutulungan, ang pagkakaisa. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang ambag. May nagbantay kay Noah habang umaalis si Serafina. May nagturo sa kanya kung paano sagutan ang mga forms. May nagpayo kung paano makikipag-usap sa mga opisyal. Sa loob ng ilang araw, naramdaman ni Serafina ang init ng pagmamahal at suporta mula sa kanyang komunidad. Ang mga luha niya ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat. Ngunit ang oras ay mabilis na lumipas. Malapit na ang deadline na ibinigay ng inspektor. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga natapos niyang tahiin, may kumatok muli sa kanyang pinto. Si Aling Luz. May dala itong isang maliit na brown paper bag. Ito, sabi ni Aling Luz, inabot sa kanya ang bag. Galing yan sa isang tao na ayaw magpakilala. Ang sabi niya,
Para raw sa permit mo, pang-enroll mo na rin daw sa mga online classes para mas lumaki ang negosyo mo. Nagtaka si Serafina. Binuksan niya ang bag. Sa loob ay may pera. Sapat na sapat para sa lahat ng kanyang pangangailangan. At mayroon ding isang selyadong sobre. Walang nakasulat na pangalan sa labas. Kumunot ang noo niya. Sino kaya ang nagbigay? Bakit ayaw magpakilala? Hindi niya alam. Ngunit ang tulong na yon ay tila bumaba mula sa langit. Isang munting himala. Kinagabihan, bago matulog, hawak niya ang selyadong sobre. Nag-isip siya. Ang lahat ng nangyayari, ang paglaban niya, ang tulong mula sa kanyang mga kapitbahay. At ngayon, ang misteryosong perang ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay isang USB. Isang USB na nakatago sa loob ng brown paper bag. At sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito tulong lang. Ito ay isang mensahe. Ang USB, hindi lang ito basta isang bagay. Ito ay isang tanong na nagpalukso sa puso ni Serafina. Sino ang nagpadala nito? Ano ang laman nito? At bakit ito ipinadala ng palihim? Kinabukasan, pagkatapos asikasuhin ang permit sa munisipyo, na naging mas madali. Dahil sa tulong ng mga kapitbahay at sa misteryosong pera, dumiretso si Serafina sa isang internet cafe. Naghahanap siya ng pagkakataon na buksan ng USB nang walang nakakakita. Sa isang sulok ng cafe, habang mahimbing na natutulog si Noah sa kanyang kalong, isinaksak ni Serafina ang USB sa computer. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Isang folder ang lumabas. Nakalagay ang petsa. Binuksan niya. 2 file. Parehong audio recording. Ang isa ay pinangalanang enzoandisabel.mp3. Ang isa naman ay victoriascall.mp3. Nanlamig ang buong katawan ni Serafina. Ito ay mga lihim. Una niyang pinindot ang victoriascall.mp3. Narinig niya ang boses ni Doña Victoria. Malamig. Puno ng pagbabanta. Ito ang boses na nag-utos sa inspektor ng munisipyo. Ang boses na nagpaplanong sirain ang kanyang kabuhayan. Narinig niya ang pag-uusap ni Doña Victoria sa isang hindi pinangalanang tao na inuutusan itong hanapan ng butas ang negosyo ni Serafina at kung maaari ay pahirapan ito. Sa bawat salita, lalong nag-aalab ang galit sa dibdib ni Serafina. Ang kanyang hinala ay kumpirmado. Ito ay isang organisadong pag-atake. Pagkatapos, pinindot niya ang enzoandisabel.mp3. Ang ingay ng background ay tila galing sa isang restaurant o coffee shop. May boses na nagtatawanan. At pagkatapos, ang boses ni Isabel, mas mataas kaysa karaniwan, tila may galit. Hindi mo ba naintindihan, Enzo? Lahat ng pinaghirapan natin, masisira dahil sa Serafina na yan. Sinundan yun ng boses ni Enzo. Pagod. Hina. Kailangan ko siyang tulungan, Isabel. Anak ko yon, anak natin. Napakagatlabi si Serafina. Anak nila. Sa wakas, narinig niya mula sa bibig ni Enzo ang pag-amin. Anak natin? Halos pasigaw na sabi ni Isabel. Hindi tayo ang magiging magulang ng bata na yan. Hindi mo ba naiintindihan? Kapag nalaman ng mga shareholders ang tungkol sa bata, sa engagement natin, sa merger ng kumpanya, masisira. Pero Isabel, naghahanap na siya ng abogado. Sabi ni Enzo, tila desperado. Kailangan kong gumawa ng paraan. Gagawa ka ng paraan, ano? Bibigyan mo ng pera? Hindi, hindi. Kailangan mawala ang Serafina na yan. Kailangan siyang umalis. Or else, Enzo, kalimutan mo na ang lahat ng plano natin. Isabel, please! Wala nang please. Desisyon mo to, Enzo. Ako o sila. Choose. Isang malakas na tunog ng basag na baso ang sumunod at pagkatapos, putol na ang recording. Nabitawan ni Serafina ang headphones. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi lang pala si Isabel ang may-ari ng boses sa telepono. Si Enzo pala ang pinipilit
ang sinasaktan, ang pamilya ni Isabel, ang pangalan, ang kumpanya. Iyon ang dahilan ng lahat ng kasinungalingan. Isang kakaibang halo ng lungkot at galit ang naramdaman niya. Lungkot para kay Enzo, na naging biktima rin ng sitwasyon, pero higit sa lahat, galit sa kanyang kahinaan, galit sa kanyang kawalan ng paninindigan. Ngunit kasabay nito, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Mayroon na siyang armas, mayroon siyang katibayan, hindi lang sa papel na DNA test, kundi sa mismong boses ni na Enzo at Isabel. Nilabas niya ang cellphone. Agad niyang tinawagan si Attorney Pilar. Attorney Pilar, may importante po akong kailangan iparinig sa inyo. Kinabukasan, naririnig ni Attorney Pilar ang mga recording. Ang matalas nitong muka ay nanatiling kalmado, ngunit ang mga mata nito ay nagpakita ng interes. "This is a game changer, Serafina," sabi ng abogada. Hindi ito direktang ebidensya sa korte para sa custody case, pero ito ay isang napakalakas na bargaining chip. Bargaining chip, isang bagay na gagamitin para makipagtawaran. Ipaparinig ko ito sa abogado ni Enzo, patuloy ni Attorney Pilar. Kung may natitira pa siyang respeto sa sarili niya at sa anak niya, hindi niya hahayaan na ilabas ito sa publiko. Inilabas ni Attorney Pilar ang isang maliit na sobre. Inilagay niya ang isang kopya ng USB sa loob. Sinulatan niya ang pangalan ng abogado ni Enzo sa labas. At sa ilalim, isinulat niya ang isang maikling mensahe. "We should talk." Ang tatlong salitang iyon, "We should talk," ay parang bomba na inihagis sa isang tahimik na lawa. Kinabukasan, isang emergency meeting ang isinagawa sa isang conference room sa opisina ni Attorney Pilar. Sa isang panig ng mahabang mesa, nakaupo si Serafina, katabi si Attorney Pilar. Si Serafina ay kalmado, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang puso ay kumakaba. Alam niyang ito ang huling paghaharap bago ang lahat. Sa kabilang panig, nakaupo si Enzo. Ang mukha nito ay bakas ang pagod at kaba. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado, isang matabang lalaki na may seryosong mukha. At sa tabi ng abogado, nakaupo si Isabel. Ang mga mata nito ay matalim, puno ng pagkamuhi na nakatutok kay Serafina. Nagsimula ang pag-uusap, pinag-usapan ang financial support, ang visitation rights, ang lahat ng legal na aspeto. Si Isabel ay hindi umimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagtutol. Sa gitna ng usapan, may iniabot si Attorney Pilar sa abogado ni Enzo, isang selyadong sobre. Alam ni Serafina kung ano ang laman yon. Binuksan ng abogado ni Enzo ang sobre. Inilabas niya ang USB at isinaksak sa kanyang laptop. Ilang sandali lang, narinig sa buong conference room ang boses ni Doña Victoria na inuutusan ng inspektor. At pagkatapos, ang pag-aaway ni na Enzo at Isabel, ang pagbanggit sa merger at shareholders. Namutla si Enzo. Ang mga mata nito ay bumaling kay Isabel. Si Isabel din naman, ang dati matapang, ay biglang nanigas. Ang kulay rosas niyang labi ay namutla. Ang pagkabigla ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. "Naku po, sino ang gumawa nito?" Bulong ng abogado ni Enzo. "That's irrelevant," sabi ni Attorney Pilar. Ang boses ay matatag. "Ang importante ay ang katotohanan. At ang katotohanan yan, kapag lumabas sa media, masisira hindi lang ang karera ng kliyente ninyo, kundi pati na rin ang pangalan ng buong pamilya ninyo." Tumindig si Isabel. "Panakot lang yan. Hindi niyo pwedeng gamitin yan sa korte." "Hindi nga," sabi ni Attorney Pilar. "Pero sa media? Sa social media? Ilang minuto lang, Serafina. Sirang-sira na ang pangalan niyo. Ang pangalan ng pamilya ninyo, ang kumpanya ninyo." Nagsimulang manginig si Isabel. "Wala kang karapatang gawin yan. Wala. Ako ang may karapatan dito." Sa wakas ay sumabog si Serafina. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit.
Ako ang niloko. Ako ang iniwan. Ako ang pinahirapan. Pinilit niyo akong mawala. Pinilit niyo akong ipagbili ang anak ko. Ano pa bang gusto niyo? Ang buhay ko? Nagulat si Enzo sa pagsabog ni Serafina. Hindi niya pa ito nakita ng ganito. Serafina, please. Enzo tried to calm her down, but she just ignored him. Ang gusto ko, ulit ni Serafina, ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng galit. Ang gusto ko ay ang kapayapaan na ninakaw ninyo sa akin. Ang karapatan ng anak ko na kilalanin ang kanyang ama. Ang respeto na hindi niyo man lang naibigay sa akin. Pera lang ang habol mo, hindi ba? Galit na sabi ni Isabel, sinisikap pa ring mangibabaw. Sabihin mo na lang kung magkano. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Serafina. Hindi po nabibili ang respeto at karapatan ng anak ko. Sa tingin mo, sa 5 milyong inialok ng nanay mo, makakalimutan ko ang lahat ng sakit na dinanas ko? Ang bawat iyak ng anak ko? Ang bawat sandali na mag-isa ako? Tumingin siya kay Enzo. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at pagsisisi. Nagsinungaling ka, Enzo. Hindi ka lang sa akin nagsinungaling, kundi pati na rin sa anak mo. At sa sarili mo. Sabi ni Serafina, ang boses ay puno ng pait. Tandaan mo, isang araw ang lahat ng kasinungalingan ay babalik sa'yo. Ang bawat salita ni Serafina ay tumatagos sa puso ni Enzo. Nakita niya ang babaeng minahal niya. Ngayon ay punong-puno ng sakit na siya mismo ang may gawa. Hindi na makakilos si Isabel. Ang kanyang mukha ay namumutla. Alam niyang talo na sila. Tama na. Ang sigaw ni Enzo ay bumalot sa buong conference room. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng desisyon. Tumingin siya kay Serafina at pagkatapos, tumingin siya kay Isabel. Nang ngayon, ay halos umiyak na. Ang kanyang mga mata ay bumalik kay Serafina. Ang kapalaran ng lahat ay nakasalalay sa isang desisyon. Ang katahimikan sa conference room ay nakabibingi, mas matindi pa sa sigawan kanina. Ang lahat ng mata ay nakatutok kay Enzo. Ang kanyang desisyon ang magtatakda ng lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumipat ang tingin niya mula kay Serafina na matatag na nakatingin sa kanya patungo kay Isabel na puno ng pagmamakaawa ang mga mata. Ang imahe ni Doña Victoria, ng kanyang pamilya, ng kanyang maginhawang buhay, lahat ay tila humihila sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, ang mga salita ni Serafina, ang mukha ni Noah sa kanyang isip ay tila humihila rin. Huminga ng malalim si Enzo. Pipirmahan ko. Ang dalawang salitang iyon ay parang bomba na pumutok sa loob ng silid. Namutla si Isabel. Enzo! Hindi! Hindi mo pwedeng gawin yan! Ngunit hindi na pinansin ni Enzo ang kanyang mga sigaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Serafina. Nakita niya ang pagod. Nakita niya ang sakit. Nakita niya ang lakas. Pipirmahan ko ang lahat ng papeles. Ulit ni Enzo. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Tila nawalan ng lahat ng lakas. Kikilalanin ko si Noah. Bibigyan ko ng financial support at susundin ko ang visitation schedule na napagkasunduan. Kinuha ni Attorney Pilar ang mga papeles. Inilapag niya ito sa harap ni Enzo. Ang bawat pahina ay isang deklarasyon, isang pagkilala, isang pananagutan. Si Isabel ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataksil. Kung ganyan, Enzo, tapos na tayo. Tapos na ang lahat. Humagulgol siya at tumakbo palabas ng conference room. Sinundan ng kanyang abogado. Na ngayon ay mukhang litong-lito. Nanatiling kalmado si Serafina. Walang ngiti ng tagumpay. Walang luha ng kagalakan. Tanging isang malalim na paghinga. Nagsimulang pumirma si Enzo. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Bawat pirma ay isang pagtalikod sa kanyang dating buhay, isang pagtanggap sa kanyang mga pagkakamali. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Tanging ang tunog ng ballpen ni Enzo ang maririnig. Nang matapos ang lahat ng pirma, inilapag ni Enzo ang ballpen.
Tumingin siya kay Serafina. Serafina, nagsimula ito. Ang boses ay basag. Patawad. Ang dalawang salitang iyon ay tila nagpabalik sa lahat ng alaala. Ang mga pangako, ang mga sandaling masaya sila, ang kanyang pagmamahal na minsan ay buo. Ngunit ang Serafina na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang Serafina na nagmamakaawa. Hindi na ang Serafina na umiiyak. Tumingin siya kay Enzo. Sa kanyang mga mata, walang pagkamuhi, walang pag-ibig, tanging isang malalim na pag-unawa. Walang sinabi si Serafina. Dahan-dahan siyang tumango. Isang tango na hindi pagtanggap. Isang tango na hindi rin pagtanggi. Ito ay isang tango ng pagkilala. Kinolekta niya ang kanyang mga papeles. Ang mga kamay ay matatag. Tumayo siya. At pagkatapos, tinalikuran niya si Enzo. Lumabas siya ng conference room nang walang lingon-likod. Iniwan niya si Enzo na nakaupo doon, mag-isa, sa gitna ng mga papel na nagpapatunay sa kanyang mga pagkakamali. Hawak niya ang katotohanan. Hawak niya ang batas. Hawak niya ang kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit higit sa lahat, hawak na niya ang kanyang sarili. Isang linggo ang lumipas mula nang huling magkita sina Serafina at Enzo sa conference room. Ang mga papeles ay formal nang nairehistro. Si Noah ay kinikilala na bilang anak ni Enzo at mayroon na ring itong legal na suporta. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ni Serafina ang tunay na kapayapaan. Hindi na siya nagtatago, hindi na siya natatakot. Ang kanyang siyongmay ay legal na. Ang kanyang anak ay may legal ng karapatan. Isang Sabado ng hapon, dumating ang unang visitation day ni Enzo. Nakaayos si Serafina. Nakasuot siya ng simpleng blouse at pantalon. Pinaghanda niya si Noah na ngayon ay masigla at nakikipaglaro na. Kumatok si Enzo sa pinto. Binuksan ito ni Serafina. Nakatayo ito roon, mukhang pagod. Hindi na ito ang dating Enzo na mayabang at puno ng kumpiyansa. May kung anong bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. "Hi," bungad nito. Ang boses ay mahina. "Hi," sagot ni Serafina. Hindi sila nagkatinginan ng diretso. May namagitang awkwardness sa kanila. Isang makapal na pader na itinayo ng panahon at mga kasinungalingan. Kinuha ni Enzo si Noah. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Halatang miss na miss niya ito. Kinarga niya si Noah at nagsimula silang maglaro sa sala. Pinanood lang sila ni Serafina. Ang puso niya ay walang galit, walang sakit. Tanging isang kakaibang pagmamasid. Ito ang ama. At iyon ang anak. Isang koneksyon na hindi niya kayang pigilan. Hindi niya kayang sirain. Lumipas ang 2 oras ng mabilis. Oras na para umuwi si Enzo. Ibinaba ni Enzo si Noah. Niyakap niya ulit ang bata at bumaling kay Serafina. "Sige Serafina, maraming salamat," sabi nito. Ang boses ay tila may gustong sabihin pa. Ngunit bago pa man ito makalabas, tinawag siya ni Serafina. "Enzo." Lumingon si Enzo. Huminga ng malalim si Serafina. Alam niyang ito ang huling hakbang para tuluyan siyang makalaya. "Pinapatawad na kita." Ang mga salitang yon ay parang bulong, ngunit malakas na umaling-awngaw sa buong kwarto. Nagulat si Enzo. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Hindi ko sinasabi ito para bumalik ka. Hindi ko sinasabi ito para sa akin." Patuloy ni Serafina. Ang boses ay puno ng emosyon, ngunit walang luha. "Sinasabi ko ito para sa akin, para makalaya ako sa galit, para makalaya ako sa sakit, para makapagsimula ako ng panibagong buhay kasama si Noah. Ayoko nang magalit, Enzo. Ayoko nang magtanim ng sama ng loob," sabi niya. "Gusto ko ng kapayapaan. Gusto ko ng kaligayahan. At hindi ko yun makukuha kung patuloy kitang kinamumuhian." Tinitigan siya ni Enzo. Ang mga mata ay namasa-masa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. "Sana ay maging mabuti kang ama kay Noah," sabi ni Serafina. "Iyon lang ang mahalaga." Tumango si Enzo. Marahang tumango. Hindi siya nakapagsalita. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga mata.
luha ng pagsisisi, luha ng kalungkutan. Niyakap niya si Noah ng huling beses, hinalikan sa noo, at pagkatapos, tuluyan na itong umalis. Naiwan si Serafina na nakatayo, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang puso ay magaan, ang kanyang kaluluwa ay malaya. Ang araw ay unti-unting lumulubog, at ang gintong sinag nito ay tumama sa kanyang muka. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi na pinilit. Isang ngiting totoo. Lumipas ang 1 taon. Ang maliit na kwarto ni Serafina sa nabutas ay nanatili pa rin. Ngunit ang espasyo ay tila lumaki. Ang dating lumang makinang pantahi ay naging 2 at pagkatapos ay 3. Ang dingding na dati puno ng mga karton ay napuno na ngayon ng mga istante ng iba't ibang kulay ng tela at sinulid. Ang pangalang sinulid ng pag-asa, Soichi Hivong, ay nakasulat sa isang simpleng karatula sa labas ng kanyang pinto. Hindi na lang siya ang nag-iisang nananahi. Mayroon na siyang 4 na kasamahan, mga kababaihan ding single mom o mga asawang iniwan na binigyan niya ng trabaho at pag-asa. Ang tunog ng mga makinang pantahi ay naging himig ng kanilang bagong buhay, isang himig ng pagtutulungan, ng pagbangon, ng pag-asa. Noah, na ngayon ay 1 taon at kalahati na, ay masigla ng tumatakbo sa loob ng siung. Ang mga tawa niya ay parang musika, pumapawis sa lahat ng pagod. Mahilig siyang hawakan ang mga malalambot na tela at tumingin sa mga karayom na mabilis na gumagalaw. Si Enzo ay patuloy na bumibisita kay Noah tuwing Sabado. Hindi na sila nag-uusap ng matagal ni Serafina. Ang kanilang komunikasyon ay praktikal, nakasentro lang sa kapakanan ni Noah. Ang mga sugat ay hindi ganap na nawala, ngunit ito ay naghilom na. Ang mga alaala ay naroon pa rin, ngunit hindi na masakit. Isang umaga, habang nakatayo si Serafina sa labas ng kanyang syuong, pinagmamasdan ang sikat ng araw na tumatama sa mga kurtinang tinatahi ng kanyang mga kasamahan. Lumapit si Aling Luz. "Maganda na ang buhay mo ngayon, Ineng," sabi ni Aling Luz. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Ngumiti si Serafina. "Salamat po sa inyo, Aling Luz. Kung wala po kayo, hindi po ako makakapagsimula ulit." "Hindi ako ang nagpasimula niyan, Serafina. Ikaw," sagot ng matanda. Habang kalong si Noah, na ngayon ay malambing na humahalik sa kanyang pisngi. "Ikaw ang bumuo. Ikaw ang lumaban. Ikaw ang nagpatawad." "Mama! Mama!" sigaw ni Noah habang iniabot ang kanyang munting kamay kay Serafina. Lumuhod si Serafina at niyakap ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Noah, ang malambot na yakap nito, iyon ang kanyang gantimpala. Iyon ang kanyang kaligayahan. Naranasan ni Serafina ang pagtataksil. Naranasan niya ang kawalan. Naranasan niya ang hirap. Ngunit sa lahat ng iyon, natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa buhay, ang pag-ibig sa sarili, ang pagmamahal sa anak, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Hindi na siya naghahanap ng kaligayahan sa ibang tao. Ang kaligayahan niya ay nasa bawat tahi ng kanyang makina. Nasa bawat ngiti ng kanyang anak. Nasa bawat umaga, nagigising siya, malaya at puno ng pag-asa. Ang buhay ay parang sinulid. May mga oras na ito ay magulo, buhol-buhol. Ngunit sa tamang paghawak, sa tamang pagtahi, maaari mong buuin ang isang bagong disenyo. Isang disenyo ng isang matatag, maganda, at malayang buhay. Si Serafina ay nakatayo sa harap ng kanyang syong. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Wala na ang takot. Wala na ang galit. Tanging kapayapaan. Ang kwento ni Serafina ay isang patunay. Ang tadhana ay hindi palaging nagtatakda ng ating kapalaran. Kung minsan, tayo mismo ang humahawak sa karayom at tayo mismo ang nagtatahi ng sarili nating kwento. Isang kwento ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng walang hanggang pag-ibig ng isang ina.